sa manok na mga ano niya, taba-taba. So ngayon guys, hindi pa yan natapos. Hindi pa tapos to. Anong ginagawa mo? Ha? Ano ba sa tingin mo nang ginagawa mo dito? Ito, ano pa? Nagawalis? O nagtatanim? Hindi, mali. Guys, for today's video ay maglilinis na naman ako ng manok guys. Nakikita nyo to, manok 4 na piraso, breast chicken. Kasi magluluto daw kami ng kanin, bigas na may manok. So kailangan, una, linisin ko tong manok. Kailangan yung gusto nila, natanggalin yung mga taba-taba. Nakita nyo yan guys. Yung mga taba at saka may mga dugo-dugo na yung nag-deform yung dugo ng manok sa katawan niya. So kailangan ko yan natanggalin. Sa Pilipinas, hindi ako kusinera. Pero dito, naging kusinera na ako guys. Uy! Kusinera na si Neneng Sel. So, umpisahan na natin. Tingnan nyo kung paano ko tatanggalin yung taba. Yung ano daw, puti. Taba daw yan ng manok. Hindi nila yan kinakain. So, kailangan ko yan tatanggalin. Lahat. Tapos, pag may mga dugo-dugo ang manok, kailangan tanggalin ko. Kasi sila dito, hindi sila kumakain ng may dugo. May dugo. Tatanggalin ko yan. Hindi nila kinakain dito. Tapos, yung mga ganito ng manok, mayroon siyang puti. Kaya, kailangan ko rin yan natanggalin. Kailangan maging maingat tayo sa paglilinis ng manok. Kasi yan ang gusto nila guys. Bawal na itong hugasan ng hindi na sila napuhugas. Kailangan mo lang natanggalin yung taba niya. Ito yung mga parang laway-laway ng manok. Kailangan mo lang tanggalin yan. Ayan. Yung iba kasi nakasuksok doon sa loob. Tapos yung ito parang namaga namaga yung laman ng manok. Okay na to, tatanggalin ko lang yan. So, ayan na siya guys. Nalinis ko na. Ito, last na to. Malalaki naman eh. Kailangan ko tong hiwain. Kasi mataba ang chicken. Ganyan. Huwag nila. Kita nyo yan guys. Ang daming dugo sa loob. Mahirap pa naman kung minsan tanggalin kasi nakapasok na yung dugo sa laman ng ng manok. Kailangan mo siyang ganyanin ng kutsilyo. Yung mga ganito, ano ba yung tawag? Kayo guys, pag maglinis kayo ng manok, ano ba? Ganito din ba ang ginagawa niyo? Hirap na itong tanggalin ang ganito ng manok na sa loob. Hayaan mo na. Parang ugat niya.
ugat ng manok. Kaya pag nasa Pilipinas ako parang nakasanayan ko ng magluto kami ng manok. Ganito rin ang ginagawa ko sa manok. Minsan pag puro taba ang manok, edi konti na lang matira tinatanggal ko yung laman, yung taba niya. Last na. Sana lang. Saan na ba? Dugo. So, bawal sa kanila yan. Hindi sila kumakain ng dugo. Kaya sa mga baguhan yan, pag alam yung iba ang hindi, kagaya ang reliyon ng amo nyo, maging maingat kayo sa paglilinis ng mga pagkain nila. Kasi ayaw nila yan na may pula, may dugo ang pinapakain sa kanila. Sa amin, kasi pinapatanggal talaga yan ang dugo. Kailangan tanggalin mo. Kahit na nakasiksik yan sa laman ng manok, ang dugo, gawan mo talaga ng paraan paano mo tanggalin. Kung minsan nauubos na yung laman niya. Ang importante, kahit konti na lang siya natirang laman, basta ang importante walang dugo. Wala silang makitang ayaw nila. Yung bagay na ayaw nila. Yan na. Ayan na guys. Complete na. Natanggal ko na yung taba niya at saka dugo niya, natanggal ko na. Ito lahat ang natanggal ko sa manok na mga niya, taba-taba. So ngayon guys, hindi pa yan natapos. Hindi pa tapos to. Mayroon pang proseso na dapat natin gagawin sa paglilinis ng manok para sa kanila. Ayan na. Yung nagawa ko. Yung gagawin natin is lalagyan natin ng asin. Maglalagay pa tayo ng asin. Hindi ka, ayan. Lalagyan ko yan ng asin guys, ang manok. Okay? And then, maglalagay din ako ng suka. Lalagyan natin ng suka at saka asin yung ating manok. Kahit konti lang na vinegar. Asin at saka vinegar kasi alam nyo hindi sila naguhugas ng tubig. Kasi pag naguhugas daw sila dito ng tubig sa manok is mas lalong dumadami yung bakterya sa manok. May nagdo-doorbell guys. Wait lang guys ha. Yeah. Bring you up.